Dead on arrival sa ospital ang isang notorious drug suspect sa Binyan City, Laguna at ang informant ng mga pulis matapos umanong mabaril sa drug buy-bust operation kahapon. Sugatan din ang isang pulis na nagpanggap na bibili ng shabu. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Naisugod pa sa ospital ang drug suspect at ang informant ng mga pulis sa isinigawang buy-bust operation sa barangay San Jose, Binyan, Laguna kahapon. Subalit kapwa idineklarang dead on arrival sa ospital ng Binyan ang dalawa dahil sa tinamong tama ng bala sa katawan. Kinilalang notorious drug suspect sa pangalang Kabugatan na napatay sa operasyon matapos sumanong manlaban sa mga otoridad. Nung arestuhin na, biglang bumunot ng baril, nagpaputok kaagad. Nung nagpaputok, sumakmo sa loob sa bahay, hinabol. Doon na napangabot sa kwarto. Sa gitna ng operasyon, nabaril naman umano sa dibdib ang confidential informant ng mga pulis matapos nitong yapusin ang suspect nang ito ay aarestuhin. Siya mismo ang nagturo kasi iniyapos niya pa kaya naputukan sa dibdib. Tapos yung ating pulis naman, pinatukan sa tiyan, tinamaan. Saka siya nag-return fire din doon sa subject. Sumailalim na sa operasyon si PO1 Alric Natividad na nagtamo ng tama ng bala sa tiyan. Nakuha naman sa suspect ang kalibre 38 na baril at suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso. Nangako naman ang tulong ang Binyan Police sa pamilya ng napatay na police asset. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Patuloy na isusulong ng Philippine Drug Enforcement Agency ang pagpapatupad ng death penalty laban sa mga malalaking drug trader kasunod ng pagkakasabat sa halos 300 kilo ng shabu sa Manila International Container Port. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Naniniwala si Philippine Drug Enforcement Agency Director General Aaron Aquino na hindi matatapos ang drug problem sa bansa kung hindi palalakasin ang batas laban dito. Ang naturang pahayag ay ginawa ni Aquino kasunod ng pagkakasabat noong Biyernes ng panibagong shabu shipment sa Manila International Container Port na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 1.8 billion pesos. Ayon kay Aquino, hindi umano natatakot ang mga drug trafficker na magpasok ng droga sa bansa dahil walang mabigat na parusa para dito. When we interrogate chemists or arrest Chinese chemists or any involved in the illegal drug trade, the first thing that they will tell me is that there is no there's no death penalty in the Philippines. And that's the main reason. That they will continue to smuggle drugs. Madali rin anya na makatakas ang mga ito sa kabila ng pagkakaroon ng kaso dahil sa mahinang justice system sa bansa. And secondly, they can buy anybody. They can buy judges, they can buy prosecutors, they can buy even law enforcers for that matter, and they can go back into in their own country safely. Natuklasan ng mga naturang droga sa loob ng isang 40-foot container na idineklarang naglalaman ng plastic resin. Ngunit nang buksan ay tumambad ang 276 na kilong shabu na nakaripak na ng tigi-1 kilo at nakalagay sa balot ng Chinese tea. Galing sa bansang China ang shipment na nakapangalan sa Wealth Lotus Empire Corporation at dumating sa bansa noong March 17. Nalaman ng PIDEA ang shipment ng shabu mula sa counterpart ng PIDEA sa Vietnam. Bunsod ng sunod-sunod na pagkakasabat ng mga malalaking shipment ng droga, umaasa ang PIDEA na muling maipatupad ang death penalty sa bansa upang makatulong sa pagreresolba ng problema sa illegal na droga kasabay ng War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Let's actually start today on the restoration of that death penalty, particularly on drug trafficking, drug smuggling, and drug manufacturing. Naniniwala rin ang PIDEA na ang Golden Triangle Drug Syndicate ang nasa likod ng naturang shipment na siya ring pinanggalingan ng 1.1 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat sa Ayala, Alabang noong nakaraang Martes. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Hindi pa lusot ang 17 taong gulang na lalaki sa kasong pagpatay kay Christine Lee Silawan. Ito'y kahit ipinag-utos na ng piskal noong Biyernes, napakawalan nito dahil sa teknikalidad. Ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, nananatiling sospek ang binata sa pagpatay sa kanyang ex-girlfriend. Wala pa rin anyang lead ang pulis sa 2 pang sospek, ngunit may mga tracking team na sila na naghahanap sa mga ito.
Matatanda ang sinabi na ng PNP na case solved ang pagpatay kay Silawan pero hindi pa case closed at isa itong crime of passion at matinding selos ang motibo kung bakit pinatay at binalatan ng mukha ng dalagita. Ang sinasabi lang ay hindi na siya pwedeng arresto in that time because it doesn't fall with the warrantless arrest and it doesn't fall with hot pursuit operation. Kaya nang rinilis siya ng korte. No? Hindi ibig sabihin na wala siyang kasalanan. Okay. Nahuli ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar sa Liliw, Laguna kahapon ang isang umano'y consultant na National Democratic Front of the Philippines o NDFP at dalawang kasamahan nito na mga miyembro umano ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Ayon kay 2nd Infantry Division Commander Major General Roderick Paraino, inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Cadiz City Regional Trial Court Branch 60 para sa kasong murder ang NDFP consultant na si Francisco Fernandez. Asawa nito, si Cleofe Lagtapo na umunay Secretary for Finance ng Kilusang Rehiyon, Negros, at si Gian Perez na umunay Regional Communication Staff ng Komite Rehiyon ng Negros, Cebu, Bohol at Siquijor. Nakuha sa mga ito ang 3 kalibre 45 pistola, 3 granada, mga bala, sari-saring gamit at gadgets at mga subversibong dokumento. Sasampahan ng mga ito ng mga kasong illegal possession of firearms and explosives at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Plano ng Zamboanga City Government na magtayo ng 5 maliliit na impounding dam na makatutulong sa panahon ng tag-init. Ito ang balita ni Dante Amento. Esperanzao el discutir con el Water, Energy and Power Summit ay conduci mañana el construcción del mega-impounding dam na ciudad de Zamboanga. Asigon con Dr. Elmir Apolinario del City Disaster Risk Reduction and Management Office, uno este el tamira sa la long-term solution con el falta supply del agua especialmente na tiempo de soles. Mas pronto sigon el construcción de este por causa hindi iya necesita el feasibility study. What it needs is just the concerted efforts of Water District, del DNR, I think some other agencies, which we're going to sit down on Wednesday. And when we're going to do the necessary mga requirements. 5 magajuta impounding dam o overflow dam el plano construir el gobierno local. 3 con estos pone na barangay Pasunanca y 2 también a Gaas como primeramente source del agua na ciudad. Alcanza de 150 milyon de pesos el cantidad del magaproyekto. Mas barato it will not redound na costing kun del mga ente. We have to do this. Hindi na kita espera kung nagkanda big water impounding dam tarda pakel. Esperanzao puede man servir estos el más de 400,000 residente na Zamboanga si acabar el proyecto. Dante Amento, UNTV, Noticias Rescate, Ciudad de Zamboanga. Sumailalim na sa inquest proceeding ngayong araw ang naarestong mayor at SB member sa Dinagat Island matapos mahulihan ng mga iligal na armas kasunod ng one-time big-time operation ng CIDG Caraga. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Nadakpan na itong Sabado sa managlahi nga one-time big-time operation sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Caraga si Tubahon Dinagat Islands Mayor Romeo Constantino Vargas og Basilisa Sangguniang Bayan member Norlito Ticod. Kalabot kini sa mga nakuha nga unrenewed firearms sa ilang panimalay human gipahigayong search warrant sa CIDG. Upon searching or implementation of the warrant, nakuha natin sa kanya yung M16 rifle, isang snub nose na maliit na 22 caliber at may nakuha pa rin kami sa beach house niya. While ito naman si Sangguniang Bayan member sa Basilisa Town, mayroon siyang dalawang 45 caliber pistol na pinag-iingatan. Karong adlaw aming pailalom na sa inquest proceeding sa Surigao City ang duha ka opisyal nga nakatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 kon ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition.
Sumala sa hepe sa CIDG Caraga nga si Police Superintendent Chuli Jun Kaduyak na itong may aging tuig paghihimo ang validation sa mga nasikop ng opisyal. Ito ang mga target natin ay mga talagang parang nasa mga red na. Ang red, ibig sabihin na mayroon na silang mga baril na na-verify na wala talaga. Ibig sabihin, hindi na nila na-register. And we have a list of all candidates na nag-vie for any position from governor, vice governor, sangguniang panlalawigan, mayors, vice mayors. Matod ni Kaduyak, gawa sa duha ka opisyal, aduna pay kapin kun kulang gatusan nga mga mindagan nga politiko sa Caraga Region ang anaa sa ilang listahan nga adunay dili lisensyado nga pusil. Pahimangno sa CIDG nga sa oras nga dili pa kini isurrender sa maong mga politiko ngadto sa PNP ang ilang gihawirang armas o sa kaadlaw adisir ang campaign period sa local elections, mapugos na og pahigayon ang pulisya og search warrant sa ilang mga panimalay. The President himself pronounced noon pa na I don't want private armed groups. Ang duha ka opisyal sa Dinagat Islands kansang ikaupat na sa mga sakop sa panggamhanan nga nadakpan sa CIDG sukad nga gisugdan ang one-time big-time operation niadtong March 22. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Tatlong-daang mga kabataang kulang sa timbang ang nakinabang sa 20 araw na feeding program na isinagawa sa Nueva Ecija. Ito ang balita ni Bernadette Berdin. Kulang sa nutrisyon ng mga batang ito sa Sitio Bacau, Doña Josefa Palayan City, Nueva Ecija. Dala ng kahirapan sa buhay, hindi sila nakakakain ng sapat. Pero sa tulong ng members Church of God International o MCGI, unti-unting nabigay ang mga nutrisyong kailangan nila. 20 araw silang pinakain ng libre at masusing binantayan para matiyak na makukuha nila ang tamang nutrisyon. Kaya naman ngayon, marami sa kanila ang nadagdagan na ng timbang at aktibo na rin sa kanilang mga pag-aaral ayon sa kanilang mga guro. Masarap po yung inihanda nila sa amin. Tsaka po tumaba po ako ng 2 kilo. Maganda ba bang may tumutulong sa'yo para bumigat yung timbang po? So malaking tulong ito para sa amin dahil sa loob ng 20 days hindi na namin pinoproblema ipapaulam namin sa anak sa tanghalian, sa hapunan. So kaya nakatulong ito. Nitong weekend, natapos na ang feeding program para sa mga bata. Pero para matiyak na magtutuloy-tuloy ang pagsigla ng mga ito, ay imomonitor sila ng City Social Welfare and Development. Meron po kaming tools na ginagamit po dyan. Titimbangin po namin, tapos meron po kaming mga weight card para tinitingnan po doon kung edad mo kung sa edad mo ba tama yung timbang. At para malubos ang kasiyahan ng mga kabataan, binigyan din sila ng MCGI ng mga damit, sapatos at iba pang mga gamit para sa pang-araw-araw. Nagpapasalamat po ako kay Brother Eli na yun nga po, isa nga po yung namin na napili nila na beneficiaryan po kami dito. At saka sana po Kuya Daniel, maano po yung request namin na magbalik po sila dito na magkaroon ng medical mission. Bernadette Berdin, UNTV News and Rescue. Dumagsan itong weekend sa La Trinidad, Benguet ang mga turista upang makiisa at makisaya sa 38th Strawberry Festival. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Out ang kulay na pula sa may pinaradang karosa at mga cultural costume ng mga kalahok sa pagdiriwang ng 38th Strawberry Festival noong Sabado sa La Trinidad, Benguet. Nagtagisan rin ng galing sa street dancing at makukulay na cultural presentation ang mga barangay sa tinaguriang Salad Bowl of the Philippines. Ngunit ang higit na nakaagaw ng pansin sa mga dumalo sa pagdiriwang ay ang 14 na environmentally friendly floats na gawa sa recycled materials gaya ng tsinelas, bottled water, tanzan, botones, plastic cups at iba pa. Ang bawat float ay sumisimbolo sa bawat produkto ng barangay. Ito yung float parade. May kategory na floral at saka yung environmental na
ginawa nila. Lahat po ng barangay nagki-participate, depende kung ano ang choice nila. Ayon sa mga nagdisenyo ng floats, naisip nilang gamitin ang recycled materials bilang pagpapahalaga sa kalikasan at malinis na kapaligiran. Didinipik namin yung sa strawberry farm. Meron dong kiosk tsaka bahay kubo. Doon sila nagpapahinga tuwing nagtatrabaho yung mga farmers. Tsaka itong mga galing lahat sa recyclable waste materials. Bumida rin ang mga katutubong may mga nagsuot ng bahag o G-string habang sumasayaw. Hindi naman nasayang ang pagpunta ng libo-libong mga manonood dahil talaga namang nag-enjoy sila sa parada. Masaya po siya. Masaya po siya, tapos nakaka-enjoy, tapos marami pong tao. Cultural po. At least na-preserve po yung culture nila. Strawberry, red, green, yellow. Hindi lamang sa street dance at float parade nag-enjoy ang ating mga turista. Mas nag-enjoy sila sa strawberry farm kung saan sila mismo ang namitas ng matatamis at mapupulang strawberries. Nasa 1.7 million kilos na strawberries ang naaani ng mga magsasaka sa La Trinidad, Benguet. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, La Trinidad, Benguet. Tumatak sa kasaysayan ng Dubai ang matagumpay na Supreme Concert ni Casey Tandingan. Ito ang first leg ng kanyang international concert tour. Ito ang balita ni Bevs Balmaceda. Dinagsa ng ating mga kababayan maging ng mga foreigner ang concert ng tinaguriang Soul Supreme sa Dubai noong Biyernes. 8,500 ang nakisaya, humiyaw at sumayaw sa sold-out concert na ito ni KZ sa biggest indoor venue ng World Trade Center, Dubai. KZ ang kauna-unahang Pinoy na gumawa nito. Solve na solve ang mga nanood dahil hindi sila nabigo sa kanilang nasaksihan. Sa opening number pa lang ay marami nang napahanga sa Wish Covery Season 2 Grand Champion na si Rhea Pasco. And super happy din po ako and thankful kasi nakasama po ako sa concert ni Ate Casey Tandingan. Sinundan naman ito ng ilang guest performers na talaga namang nagpatili sa mga manonood. Ang Philippine King of R&B na si JR. Oh my goodness, overwhelming ang feeling talaga kasi nakita namin yung love for music ang mga Pinoy. Talagang 8,500 strong lahat nandito nanood. Kaya it's very overwhelming and nakaka-proud talaga na kaya naman talaga na to be an international artist through Filipinos. Nagpakilig naman ang singer-songwriter at real-life sweetheart ni KZ na si TJ Monterde na unang beses nakapagtanghal sa labas ng bansa. Sobrang enjoy lang. Maraming salamat sa lahat ng taga Dubai and sa buong UAE sa pag-support. Hindi lang sa amin, kundi sa buong OPM. Dito natin napoprove na buhay ang OPM. Sa sobrang enjoy ng mga nanood, napatatayo na ang karamihan at sumasabay sa pag-awit, lalo na nang makajaming nila mismo ang star of the show na si KZ. Isang Emirati national naman na nagkaroon ng impromptu Tagalog duet sa singer. Emosyonal naman si Casey sa tagumpay ng kanyang makasaysayang concert sa labas ng Pilipinas. Super thank you po sa lahat ng mga pumunta. We made history together and hindi ko po ever makakalimutan yon. Kahit magkaroon na ng apo yung mga apo ko. Wow. Then maraming salamat po La Verdad Events Management and Wish 1075 for entrusting this opportunity to me. And ayun, sana mas madami pang artists ang magawan yun ng ganito kagandang concert. Thank you po. Maraming salamat po.
Present din sa concert si DMPI, UNTV CEO and innovator ng Wish 1075 na si Kuya Daniel Razon na kilala sa pagsuporta sa mga Filipino artist. Well, hopefully this year ay meron din tayong isang panibagong endeavor na pinapasok which mas magpapakilala doon sa Wish Bus as a vehicle, as a tool para sa ating mga performers na makilala sila at mabuo yung kanilang mga pangarap kagaya ng mga ilan na mga Filipino artists na sa awa ng Diyos ay nakilala sa pamamagitan ng kanilang mga Wishclusives na ina-upload natin sa ating YouTube channel. Ang KZ Tandingan Soul Supreme Concert sa Dubai ay handog ng La Verdad Events Management sa pakikipagtulungan ng Wish 1075. Bevs Balmaceda, UNTV News and Rescue, Dubai. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.